it came to my attention that yung admin officer gave a letter to me. Actually, it was not received by my staff. So, ilang i-email. So, according to the email, I am supposed to turn over all the properties that were assigned to me. Kasi, ang chairperson, syempre may mga office na property, merong sasakyan, merong mga. So, pinapa-turn over na daw. Kasi meron na daw bagong secretary. So, nagtataka ako kasi, alam naman ng lahat na meron pang ongoing case. So, I asked my lawyer to draft a response. And citing all those decided cases na kapag meron pang case na tumatakbo, usually walang status quo yan kasi china-challenge na yung mga procedures na. So, this is quite a surprise. Why are they not respecting the situation na there is still an ongoing case? Ibig sabihin, there is no... We went to your office, ma'am, no? Hindi na pinapapasok ng mga tao. How do you feel or take this? Yes, it also came to my attention that there was a memorandum inside, kahit sino pa man, walang mga security guard na nakalagay sa pintuan, walang mga bodyguard or anything like that. Because it is a government office. No? Why would you bar or restrict entry to a government office? Of course, if you have an official transaction there, for example, magpa-receive ka ng communication, mga letters, invitations, or magpapa-appointment ka with the secretary, you are welcome to come inside because there is a reception area. And therein, meron tayong receptionist na staff and we get all the details. Pero nung na nangyari na ipinagbawal ang kahit na sino na magpunta sa office of the chairperson doon sa 14th floor. First time po yan na nangyari. At nakakalungkot kasi ang opisina po na yan ay hindi pagmamayari ng kahit kanino. Yan po ay government office. Ibig sabihin, pera po ng bayan ang ginamit dyan. At ang purpose ng opisina na yan ay para pagsilbihan ang taong bayan. Especially, ang Mindanao Development Authority ay para sa mga concerns ng Mindanao. So, first time po yan nangyari. Wala po akong mga security guard na nakapost dyan. So, sila-sila lang ang gumawa ng ganyan klaseng security protocol. What would be your next, our next step, ma'am, next na gagawin ko? Yes, we are still waiting for the legal proceedings and I hope that the courts will hear my petition kasi klaro-klaro naman po sa Mindanao Development Authority Act of 2010, nakalagay po doon in black and white, expressly said kung ano yung mandate ng MIGDA, ano ang qualifications ng chairperson, kung ano ang term, fixed term po, 6 years, at kung ano ang security of tenure. Ibig sabihin, you are MIGDA secretary or chairperson for 6 years unless merong cause. So, yung cause ay wala. Kasi wala po ako existing na administrative, criminal, or civil case. No? So, wala yung cause. At bakante ba ang poste ng MIGDA? Hindi po. It is not vacant because I have my formal appointment. I also have my oath of office. And I took my oath to serve Mindanao. So, hindi maganda na biglang nagkaroon ng dalawang or one and the same position. Parang first time po yan nangyari. At dito pa sa napakaliit lang na opisina ng Mindanao Development Authority. Hindi ko nga maupos isip kung bakit pinag-iinteresan nila ang Mindanao Development Authority. Kasi napakaliit po ng budget. And most of the time, ginagawa namin sa MIGDA ay mga technical meetings. At saka, usually, back office, working office. Hindi kami parating nagpupunta sa Malacanang. Kasi yung sinasabi nila na, ano daw yun,
position of trust and confidence. Hindi po, kasi nakalagay sa RA 9996 kung ano ang mandate, ang term, at saka ang security of tenure. Clearly, it is not coterminous. Clearly, it is not vacant. And clearly, hindi siya position of trust. Ang position of trust, yung pinili mismo ng Presidente, halimbawa for Department of Health, Department of Environment, siya mismo ang nag-handpick because kilala niya ng personal. Yun ang mga positions of trust. Pero dito sa MINDA, talagang merong specific na qualifications at talagang merong specific na tenure, may specific na term, fixed term of 6 years. So, makakapagtataka na Republic Act po ito. Ibig sabihin, ito ay pinirmahan, nilagdaan ng mga congressman at senator at pinirmahan din ni former President Gloria Macapagal Arroyo way back in 2010. So ngayon, pwede bang bali-baliin lang ang isang Republic Act? Ang pwedeng mag-revise ng Republic Act ay kung sino rin ang gumawa nito. Halimbawa, kung talagang gusto nilang baguhin yung batas, ayaw nilang irespeto yung fixed term na 6 years, edi pwedeng ibalik ulit sa Kongreso and then they can revise the law. Pero ngayon na existing po yung batas, Republic Act 9996, huwag po natin baliin yung Republic Act. Let us respect all the prevailing laws that we have in this land. I have 2 more questions, ma'am. Is it safe to say for those who do not know po, or for them para maintindihan po nila, na meron pong illegality, meron pong naganap na illegal na pagtanggal po sa inyo or sa position? Oo, it is really irregular, highly irregular, because there is an existing secretary appointed and also may oath of office and has actually been occupying as head of MINDA for 2 years already. So, bakit ka mag-a-appoint ng another secretary? Unang-una, hindi bakante yung post. Pangalawa, walang resignation na ibinigay. Pangatlo, wala din cause. Kasi may security of tenure yan eh. Nakalagay doon na you can be removed for cause. Pero ano yung cause? Ang normal na cause, ang batas ng Pilipinas ang pag-uusapan, it could be administrative, criminal, or civil. Ibig sabihin, meron kang ginawang masama, kaya pwede ka nilang tanggalin. Pero sa kaso ko po, wala akong ginawang masama, wala akong mga pending na criminal, civil, or administrative case. In fact po, for 2 straight years, MINDA was given the highest rating from COA. Ano po yung COA? Commission on Audit. Ibig sabihin, maganda ang financial management ng MINDA. At marami rin nagawa during my term sa 2 years ko na hindi nagawa noon. Halimbawa, Mindanao Development Forum. For 10 years, hindi po yan nagawa. Minsan lang nangyari. Tapos pagpasok ko as MINDA Chair, di-revive ko po yan, yung Mindanao Development Forum. Because yung Mindanao Development Forum is supposed to gather all stakeholders para mabigyan ng direksyon ang development ng MINDA. Kasi integrative ang Mindanao Development Authority. Kasi pag puro project lang ang nangyayari, puro activities, pero wala siyang short-term, medium-term, long-term goals na mag-harmonize nitong lahat, baka masayang yung efforts. Pero kung na-converge siya, at talagang napag-isipan ng mabuti kung paano ito pagtahil-tahilin lahat, yung tinatawag natin na complete value chain, na nakukomplete talaga at nakikita yung gaps, na address yung gaps. So, binalik po natin yan, yung Mindanao Development Forum. Isa din sa mga nagawa natin yung pagkilala sa mga kababaihan na nasa development work. Kasi alam natin na yung mga kababaihan, maraming contributions sa lipunan, pero hindi sila gaano nare-recognize. So, binigyan natin ng parangal for the first time yung mga women development workers. Hindi sila elected officials, sila po ay mga may ginawa mismo doon sa barangay, sa loob ng Mindanao. Pero hindi yan alam ng lahat. Kasi napakalaki ng Mindanao, pero napakakonti ng plantilla personnel. So,
natutuwa naman tayo kasi simple appreciation lang. Nandun na lahat sa Republic Act 9996. Hindi siya pala isipan kasi it is expressly provided. So, walang guessing sa RA 9996. So, minsan pinapalampas ko kasi hindi yata nila naintindihan, di ba? Kaya sinasabihan nila ako ng kapito ko. Tsaka ayaw ka na ng presidente, nagpupumilit ka pa. Ang masasabi ko lang, ang batas kasi ay hindi nakasalalay sa isang tao, tulad ng presidente halimbawa. Ang batas ay prevailing law of the land. Hindi yan siya pwedeng basta baliin kahit presidente. Kasi, ano yan enacted by the representatives of the people. Sino ba yun? Yung mga congressman, representante yan ng mga taong bayan. Yung senador, representante yan ng mga taong bayan. Yung presidente, inelect din yan ng taong bayan. So, sino ang dapat masunod? Ang taong bayan ang dapat masunod. Kasi, batas yan. Republic Act yan. Hindi yan pwedeng baliin ng kahit sino. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Josie Briones, another abuse of power. Walang due process. Pahayag naman ni Mahal de la Cruz, bangag admin wants to take over all the properties. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Josefine Vicente. Naaawa ako sa pinaggagawa ng Marcos regime sa kanya, napaka-unfair at illegal talaga sa totoo lang. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.